Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kinutlo gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ang Ginoo nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila simba sa laing mga Dios, ang mga Dios sa katawhan ug naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Dios ug nakapasukop kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal ug sa mga Astarot. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon ug tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila ug ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa panahon nga moadto sila sa panggubatan, ang Ginoo makigbatok kanila, sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel ug mga maghuhukom nga mao'y magluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila mosunod sa maong mga maghuhukom. Wala sila magmatinumanon sa Ginoo ug gisimba nila ang laing mga Dios. Dituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo, apan kining kaliwatana wala na mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghuhukom, tabangan siya sa Ginoo ug giluwas ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos o pagka-dinaog-daog. Apan ini kamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang mga katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pang ngilad ang buhato nila kaysa kaliwatan nga gisunda nila ug simbaho nila ang laing mga Dios. Matiga silang magpadayon sa daan nilang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alam sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Wala nila papuha ang katawhan, sumala sa gisugo kanila sa Ginoo. Kundili nakitipon sila sa kanasuran, ug nakakaton sa ilang mga buhay. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod.
nagalagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos, nga nahimong litag alang kanila. Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babay ngadto sa mga demonyo. Nahugaw sila tungod sa ilang mga buhat nga daotan, diha sa ilang mga kalapasan, ug ang Ginoo nasuko sa iyang lungsod, ug gisalikway niya ang iyang kabilin. Dumi kami tungod sa iyong maalam sa iyong lungsod. Sa makadaghan giluwas niya sila, apan gipalagot nila siya pinagi sa ilang mga sambal. Apan bisan pa ni ana nagdagat siya sa ilang mga kagul-anan, diha nga nagpatalinghog siya sa ilang singgit. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Law, yagihimo sa Ginoo, sadya kita magmaya. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usya na nakahikayon may miduol kang Jesus o dangutan na kaniya. Magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, yun nangutan na kaman kanako kung unsa ang maayo. Usaray maayo ang Diyos lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musunod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsa may sugoa. Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o inahan, o higugmaa ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batanon mitubag, gituman ko kining tanan, unsa may kinahanglan kong buhaton. Umingon sa Jesus kaniya, kung buot ka mahingpit, lakaw o ibaligya ang tanan mong katigayunan, o ihatag ang halin, yadto sa mga kabos, o makabaton ka o mga bahandi dito sa langit.
Nya balik, nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog na ini sa batan-on, milakaw siya na masulubon kay dato man siya kaayo ang ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon, ay buntag, ano karon sa pamalandong ni St. John Chrysostom. Lingon siya, Jesus exposes the root of his bondage, not to the law, but to wealth. Karon, tinuod man nga nakatuman siya sa balaod, nakatuman siya sa 10 kasugo, pero di siya enough. So, nagtuman ka sa 10 kasugo, pero nabilanggo ka sa imong kaptangan. Nabilanggo ka sa imong kadato. Muna nga, ipadayon pa si St. John Chrysostom. St. John Chrysostom, he observes that the young man had an inwardly moral life. Utan kayo. No? Ini siya, way kasaway. No? But was inwardly enslaved to riches. Pero, outwardly, butan siya. Inwardly, slave to riches. His grief shows that his heart belongs more to his possessions than to God. Kini, isay-isay din mas importante pa niya ang iyang kwarta kaysa Ginoo. Posible, Diyos na ni siya. Sigsimba. Pero sige, himog injustices in relation to wealth. Kag may kagsuldo ilang maid, no? Tag 300 na simana. Perting datua. Makaadto nga laing lugar, minilyon ang gasto. Slavery on riches. St. John Chrysostom adds, ito yung reminder, it is not wealth itself. So makadaot na to, it is not wealth itself. Di mo kadato. Di mo bahandi may makadaot na to. Kung sa may makadaot na to, but attachment to it. Slavery to it. Parang giisip na nato silang Diyos, mga material wealth. Pag kulang imong adlaw kung di ka kaginansya 1 million. Kulang imong adlaw di ka kaginansya 1,000,000. Kulang kayo. But attachment to it that kills the soul. Sabi, nindot yung reflection ni St. John Chrysostom, no? Dili imong wealth may makapatay nimo. Your attachment. Nahinduol na ko, Father, muwa na ako akong trabaho, muwa na akong sweldo. Hindi ka goon. Buhay pa man ka. Makapawa ang imong pagtuos sa Ginoo. You possess everything. Amen? Kung na'y reminder sa Ginoo nato karon. Usahay mag-overtime ta tungod sa trabaho, tungod sa kwarta. Kanang atong pagsakripisyo sa trabaho, sa guway sweldo mo na nindot. Yan naman. Yung dugang na, yung reparation sa atong mga kakulangan sa Diyos, kakulangan nato sa ato isig ka tao. Daghan nun ang tukas gawas, nagtuloy trabaho. Amerika, nagtuloy. Pero in good faith po na. Dili aron sila madato. Lahi butong nagdubli trabaho para makadato. Napo ba ni dubli trabaho kay naghan sila gitabangan. Lahi na siya. It is not attachment of wealth, but it is authentic service. No? Ang Pinoy, nagtuloy trabaho. So,
laudable kung ilan nagibuhat for their family, for corporal works of mercy. Pero ano lang ka manindot og bahay? Ano lang ka makapalit og daghang sakyanan para ra jud nimo ba? It is an attachment to things, attachment to wealth that kills the soul. It doesn't kill the body. It kills the soul. Man ito mamalandungan karon. I hope kita tanan ito pangayos Ginoo, we are not attached to possession, but we are not attached to wealth. Let us attach ourselves to God to put order in our lives. Ulig manindog at karong ampuon ng pag-ampo sa katawhan